Trahedya ang sinapit ng dalawang Pilipino sa Israel matapos sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Isa sa mga OFW nagtatrabaho bilang caregiver at pinatay kasama ang amo. Yung isa po ay habang pinepuwersa ng militante, mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver at saka yung kanyang amo. Malabangungot din ang sinapit ng isa pa nating kababayan sa kamay ng mga terorista. Yung isa po ay pinatay pero hindi po namin alam kung anong circumstance. Pero isa po siya doon sa mga natangay ng Hamas sa kasagsagan po ng pananalasa ng mga terorista. Tumanggi ang Foreign Affairs Department na magbigay ng detalye sa pagkakakilanlan ng dalawang Pilipinong nasawi. Pero isa umano sa mga ito, Pinay OFW na bagong kasal at tubong Pangasinan. Ang isa naman, 42 anyos na OFW na tubong Pampanga. I spoke to the wife of one of the victims to inform her of this sad news and to convey our sympathies. I promised her that the embassy will provide all the necessary assistance she needs. Nagpahayag na ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkamatay ng dalawang OFW. Mabigat ang loob ng ilan pang mga OFW sa Israel nang mabalitaan ng sinapit ng kanilang mga kasamahan. Malungkot po para sa balita pa para sa amin kasi siyempre may mga pamilya din po yun sa Pilipinas. Safe kami. Iba pa rin po kasi yung walang ganitong gulo. Isa sa mga OFW na nagtatrabaho bilang hotel worker, ikinuwento ang personal na karanasan kung saan isa sa mga kasamahan niyang banyaga ay kinidnap at pinatay ng grupong Hamas. Receptionist namin po ay nakasama tapos nabalitaan namin ngayon, siya na po pala ay pinatay na. Wala rin daw patid ang pagtunog ng sirena dahil sa mga bomba nitong mga nakalipas na araw. Malapit lang po sa amin yung almost target na area. Habang nasa duty kami, habang ginagawa yung mga rooms, bali yung mga bintana po namin dito, yumayanig po talaga. Yung mga impact po nung bomba, sa pagsabog niya, yumayanig na po talaga yung namin, pader, tsaka yung mga salamin. Samantala, 3 Pilipino pa ang nawawala at hindi makontak ng embahada sa Israel. Itinaas na ng Foreign Affairs Department ang Crisis Alert Level 2 sa naturang bansa. Ibig sabihin, limitado na dapat ang mga non-essential na aktibidad ng mga kababayan doon. Wala ring deployment para sa mga bagong OFW. Tristan Odalo, CNN Philippines.